huwag kayong mabalisa. Hindi na bago sa atin ang mga panalitang ibinahagi sa atin ng ating Panginoon. Pero nawa ay higit nating maunawaan kung bakit sinabi ni Jesus sa mga salitang ibinahayag. Pagkakataon na kung saan hindi naman sinasabi ni Jesus na tayo ay mawala sa realidad, sapagkat maraming bagay ang nagiging dahilan ng pagkabalisa ng tao. At kalimitan, isang dahilan at maraming bagay ang nagiging dahilan kung bakit nababalisa ang tao ay yung hindi namin alam. Ayun ang sabi sa atin na alagad ng ating Panginoon Jesucristo si Tomas, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Kaya bahagi yun na makita natin na napakahalaga na maunawaan natin. Sabi nga natin, we are afraid of the unknown. Tayo ay natatakot, nababahala sapagkat sa mga bagay na hindi natin alam. Kaya yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na ipinapahayag na Jesus, na ipinapahayag niya rin sa atin, na nawa matulungan tayo ng ating pananalig sa ating Panginoon Jesucristo sa mga bagay na tinatahak natin sa daigdig na ito. Lalong-lalo na ngayong kapanahonan na ito. Sapagkat kuminsan, marami mga information, kaya lamang mga maling informasyon. Kaya kinakailangan natin na nawa yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na nagtuturo sa atin. Yung ating pananampalataya, baka sabihin nyo na ang pananampalataya natin ay isang pananampalataya na iniiwanan na lamang tayo sa kadiliman. Hindi ho yan ang pananampalataya na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ang pananampalataya na ibinigay ng ating Panginoon Jesucristo, ang pananampalataya na nagbibigay sa atin ng liwanag. Kaya ito yung tanda ng ating Panginoong Jesucristo, ang liwanag na tatanglaw sa ating pagkilos, na maaaring umawi sa marami nating pagkabahala sa daigdig na ito. Marami ho. Kaya napakahalaga ho yung tamang informasyon. Isang sample na lamang ho. Lately, kung nababalitaan nyo, nagpalabas ang NEDA. Sabi raw niya, kapag daw ikaw ay may 21 pesos sa bawat pagkain mo, ay hindi ka raw may tuturing na mahirap. Ano na lang nabibili ngayon ng 21 pesos? Bahagi ho, tama ba? Tama ba yung sinabi ng NEDA na informasyon mo yun And mind you, this is a government agency. A government agency na nagpapahayag. Hindi lalo na kapag ang nagsasabi tao lamang, maaring marami hindi tama kaysa sa tama. Pero sana makita natin yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na nagnanais sa atin na nagabayan tayo, turuan tayo, paliwanagan tayo, nang sa ganon, mawala ang maraming, kung tawagin natin, hindi makabuluhang pagkabahala. At bahagi ng pagkakataon ay pinahayag na Jesus ipinamanig na huwag tayong mabahala, hindi sapagkat
hindi alam ni Jesus ang sitwasyon na kinabibilangan ng tao, marami ang nababahala. Pero bakit sinabi ni Jesus huwag tayo mabahala? Kasi isipin natin, maraming silid sa bahay ng aking ama. Anong ibig sabihin? Kaya kang ibigay ng Diyos yung langit. Pagkakataon na kung saan ay makita natin, hinihanda ng Diyos ang langit para sa atin. Hinayaan niya na ang kanyang bugtong na anak ng ating Panginoon Kristo ay maging tao, magpakahirap, mamatay sa krus para iligtas tayo sa ating mga kasalanan at kahinaan. Kaya bahagi yun. Magkakataon na kung saan ay pinamamanig ng buong may kapal. Anong pagsabi ni Jesus? Maraming silid sa bahay ng aking ama. Well, hindi naman sinabi niya na hindi tayo mamamatay. Sigurado ang bahagi ng ating kamatayan at ang pagkilos natin sa daigdig na ito ay kaakibat ang kamatayan. Pero ang dulot na Jesus ay buhay na walang hanggan. At saan yun? Doon sa kanyang kaharian sa langit. Maraming silid sa bahay ng aking ama. At yung biyaya mismo na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin, yung buhay na walang hanggan. Ang buhay pagkatapos sa buhay sa daigdig na ito. Kasi yun ang ating paniniwala na itong buhay na ito ay pundasyon lamang sa buhay na itinalaga ng Diyos sa atin. Ano yung buhay na itinalaga ng Diyos sa atin? Ang buhay na kasama siya. Kasi yun ang original na plano ng Diyos. Sinira lamang ng kasalanan. Pero bahagi yun. Ano pong sabi ni Jesus sa atin? Ipaghahanda ko kayo ng matitira. Ipaghahanda ko kayo ng matitira. Kaya nga kung ito inilalatag ng Diyos na higit natin pakinabangan ng biyaya ng buhay na walang hanggan. Ipinagkaloob niya sa atin sa pamagitan ng simbahan ang mga sakramento upang maging pagpapatibay ng ating pananampalataya na tinanggap natin sa Binyag. Ang sakramento ng kumpil, ang sakramento ng unang komunyon, ang sakramento ng pakikibahagi sa buhay may asawa, ang sakramento ng pagbabago, ang sakramento ng pagkapahid ng langis sa mga may sakit. Yung lahat ng yan ay tinalaga ng Diyos para tulungan tayo. At sana nga mapakinabangan natin. Kuminsan, natulungkot ako kapag hindi naiintindihan ng Katoliko kung bakit mayroong pagkapahid ng langis sa mga may sakit. Ang mentalidad nila, nagagalit sila doon sa kanilang kamag-anak. At baka akala ay gusto nang mamatay. Hindi. Mamamatay ka at mamamatay. Pahiran ka man ng Santo Olyo o hindi. Walang makapipigil sa kamatayan. Pero ano yung binibigay ng sakramento ng pagkapahid ng langis ng mga may sakit? Maitalaga natin ang ating sarili at pagpapatibay natin na tayo ay humihingi ng kapatawaran sa harapan ng pumikapal sa gitna ng ating pagsumikap at kinikilala natin at pinagtitibay natin yung ating pananampalataya na tayo ay nais rin natin na maging kabahagi ng kanyang pag-aari sa langit. Kabahagi ko na ito. So, isang panyaya na ipinapahin ng pumikapal. Nawa, anong idulog natin sa harapan ng pumikapal na liwanagan tayo ni Kristo sa ating pagdaan sa daigdig na ito. At tayo ay narito sa gitna ng
ating mga panalangin, idiudulog din natin sa harapan ng kung may kapal, na kung sakali nagkulang si Porfirio, ay isinasama natin na siya ay higit na kaawaan ng buong may kapal.